Okay, magandang hapon po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman ang ating itatalakay ngayon. Ito, patungkol po dito sa interview ni Karen Davila. In-interview niya itong si Senator Jinggoy Estrada at kinuha naman ang side nitong si Senator Jinggoy sa mga akusasyon nitong si Bryce Hernandez na sangkot di umano itong si Senator Jinggoy Estrada dito sa mga flood control projects sa Bulacan. Correct me if I'm wrong kung sa Bulacan ba. Okay, so yan po ang ating pakikinggan. At pangalawa natin pag-uusapan ay itong weak leadership ni Bongbong Marcos. Okay, merong isang I don't know if he's a vlogger or normal na netizen. I don't know him, but nakita ko lang ito sa social media na sinabi niya, hindi ako naniniwala, Bongbong Marcos, na hindi mo alam ang mga lumalaganap na mga projects dito sa DPWH na naging palpak itong mga flood control projects at mga ghost projects. Hindi siya naniniwala na walang alam ito si Bongbong Marcos. Okay, given if hindi mo alam, okay, let us say na hindi mo alam itong mga kabalostugan ng ginawa ng DPWH, itong mga flood control projects, itong mga government officials na nakalusot itong mga kabulastugan na mga projects, korupsyon, lahat-lahat na. Kung hindi mo alam ito, Mr. President, kung wala kang knowledge dito sa panunungkulan mo bilang presidente, anong tawag namin sa inyo? This is negligence. And this is a sign of a weak leadership. Para mo na ring inamin na ikaw ay hindi marunong maging presidente. Ipapakita ko ito una. Okay? Ito una. Itong weak leadership ni Bongbong Marcos. Yan ang ipapakita kong unang video kasi po mas maiintindihan ninyo kung itong netizen na ito o sino ba siya ang magpapaliwanag. Okay? Pero bago ko ipapakita yan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Eto, panoorin po ninyo. Kayo nang humusga kung sasang-ayon ba kayo sa mga sinasabi niya o hindi. Eto, pasok. Mr. President, we are not convinced. Hindi kami naniniwalang wala kayong pananagutan dito. This is your time. This is your department. This is your call. You are the president. This is your responsibility. Correct. Kung sinasabi mo na wala kang alam dito sa nangyayari sa mga proyekto nito ng DPWH, that is an admission of incompetence. Correct. Sabihin na natin hindi ka korap. Sabihin na natin na totoo nga na hindi ka nagkasama sa pagnanakaw dito sa mga proyekto na ito. Maari yan ay totoo, maari hindi. Pero pagpalagay na natin na yan ay totoo. Pero by admitting in 3 years, ngayon mo lang ito nalaman, that is an admission of your incompetence. Naman, kung tayo ba ay matatawa o maiiyak dito sa mga dramang inilalabas ng kasalukuyang administrasyon ukol dito sa mga fiasco tungkol sa flood control projects. Kailan lamang nagsagawa ng inspeksyon, di umano, ang Pangulo sa Bulacan at natatawa pa siyang pinakikita na napakanipis daw ng simento at ipatatawag daw yung mga
mga kontrakto at ang House of Representatives gumawa ng kanilang sariling sarswela ng investigasyon na kunyari ay pinagagalitan ang mga representante ng DPWH. Pero wala naman nagpapatawag doon sa mga... di ba? So, ganun lang to kaikli kasi reels ito ng Facebook eh. Tama naman ang sinabi niya na let us say na hindi ka corrupt, Mr. President, at wala kang alam dito sa mga niluluto nilang mga projects na ghost projects, mga substandard na mga flood control projects, given na hindi ka corrupt, wala kang alam dito, pero nalulustay, nababawasan, ninakaw ang pera ng taong bayan under your administration. This is incompetency. Di ba? Responsibilidad mo bilang presidente, bantayan ang mga corrupt na mga government officials. Responsibilidad mo bilang leader ng bansang Pilipinas na maging tatay, na maging haligi ng tahanan, na itong mga anak mo sa ilalim ay masisiguro mo na itong bayan natin, itong bansa natin, inuuna mo ang taong bayan. Ikaw kasi, Mr. President, ang inuuna mo ang mga kaalyado mo sa politika. Ang inuuna mo, Mr. President, ang mga kinakampihan mo, itong mga government officials. Huwag kang kumampi sa mga government officials, Mr. President. Kumampi ka sa taong bayan. Ang taong bayan po ang nagluluklok sa inyo para makaupo ka dyan sa Malacanang. Bakit parang halik sa puwet ka sa pinsan mo? Parang natatakot ka na questionin ang kanyang mga pinanggagawa sa House of Representatives. Kung ang panawagan ng taong bayan ay alisin si Martin Romualdez dyan sa House of Representatives, pakinggan mo ang taong bayan, Mr. President. Ang hirap sa iyo, Mr. President, hindi kita tatawaging presidente kasi hindi ka naman na umastang presidente. Ang hirap sa iyo, Bongbong Marcos. Puro ka lang pasarap sa buhay. Hindi mo kasi ramdam ang hirap ng taong bayan. Yung mga paiyak-iyak mo, nagpa-interview ka doon kay Vicky, hindi naniniwala ang taong bayan doon. Sabi pa nga ng taong bayan, ang corny mo, ang drama-drama mo, halata naman na hindi na isa ipuso mo yung pag-iyak-iyak mo. Yung kalagayan mo, magara yung yung mga tulugan mo. Masarap ang buhay mo sa Malacanang. Masarap ang mga pagkain sa Malacanang. Pero ang nagluklok sa inyo mga taong bayan, hindi. Halos nga hindi na makakain sa isang araw. Makakain man isang beses, 2 beses kung swertehin sa buhay. Naiisip po ba ito, Mr. President? Na ito mga pera na ninakaw, let us say, if you are not corrupt, wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa man lang na itong perang mga ninakaw na ito ay maibalik ito sa mamamayang Pilipino. Sa mga mamamayang Pilipinong gutom dahil ninakaw ang kanilang pera. Diba? Ito na-realize ko ito . Kasi ang asta kasi ngayon ni Bongbong Marcos, ang hilig-hilig niyang magturo kung sino ang may kasalanan. Ganyan siya ngayon si Bongbong Marcos. Actually, wala nang mga surveys na mga lumalabas sa mainstream media. Wala na. Hindi mo makita ngayon na mayroong mga survey sa mainstream. Kasi alam nila
na kung magpapalabas sila ng survey, sobrang bagsak. Kung meron mang survey, wala. Peking survey yan. Oh, peking survey yan. So, yun po ang naano ko. Yun po ang aking na pansin dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? Punta naman tayo dito sa sa next natin na ire-react. Itong sumasagot na nga itong si Senator Jinggoy Estrada. Ako personally, in my opinion, hindi ko kinakampihan si Senator Jinggoy Estrada kasi dati galit rin tayo dito nung yung tawag dito, yung galit rin tayo dito sa investigasyon dati noong kay Morales. Ngayon naman, naniniwala ako na itong si Senator Jinggoy Estrada ay gumanti lamang itong si Bryce Hernandez. Sa paniniwala ko paniniwala ko ito. Kasi si Senator Jinggoy kasi during the hearing sa Blue Ribbon Committee with Senator Dante Marcoleta, ramdam ko ang feelings. Okay? Ramdam ko ang feelings nitong si Senator Jinggoy Estrada. Naggalit na galit siya dito sa mga nangungurakot, especially ito mga contractors rin. At sometimes, ang kanyang mga banat dito sa hearing, siguro nakaisip dyan sa house na idamay siya. Okay? Bilang ganti. Okay? Ginagantihan. Kasi po, natatakot, ako sa tingin ko, natatakot na itong mga ilan dyan, na mga kongresista diyan sa House of Representatives dahil sila yung sangkot dito, sila yung tinuturo ng mga contractors. In order for them na gibain nila ang kredibilidad ng Senado, ay kailangan meron ring masangkot na senador. Para magiba ang reputasyon, magiba ang investigation, magiba ang para hindi pa paniwalaan ng taong bayan. Okay? So, ganun ang pagkakaintindi ko bakit gumanyan ang mga House of Representatives ngayon. Ituro mo, sabihin nila yung mga contractors, ituro mo si Senador ang ganun, ganyan, para giba na lahat itong investigasyon na ito at wala na silang kredibilidad. Heto, panoorin natin ang response ni Senator Jinggoy Estrada dito sa mga akusasyon laban sa kanya. Okay? Heto, pasok. An explosive testimony from a former public works official during Tuesday's House infragram killing former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, implicating Senators Jinggoy Estrada and Joel Villanueva to the flood control mess. Let's now hear the side of Senator Jinggoy Estrada. Senator Estrada, good morning to you. Good morning, Karen, and good morning to all listeners and televiewers. Good morning. All right. The allegation of DPWH Engineer Hernandez, I'll read it, is that you channeled 355 million worth of projects to Hagonoy and Malolos in 2025, with the DPWH, his boss, saying 30% ang SOP kickback mo. And your point persons were the DPWH drivers Christian Santiago and Andre Balatbat under the direction of former District Engineer Alcantara. So, pag-usapan natin yan, Senator. Those persons, those names that you mentioned, I do not know them. Yung mga drivers. Hindi ko kilala. I don't even know one of them. All right? And I deny vehemently that I received kickback on 30%. I deny that vehemently. Okay. And lahat yung mga sinasabi ng Bryce Hernandez during the House hearing yesterday, wala naman siyang ebidensya. That is always that is plain and pure hearsay. Now, Senator, did you... Yan ang hirap. Kapag mag-aakusa ka ng isang tao, dapat may supporting documents. Di ba? Bryce Hernandez, gumawa ka ng supporting documents.
Kasi hindi yan papasa sa korte eh. Di ba? Let's start first with this. In 2025, did you recommend projects in Hagonoy and Malolos worth 355 million? Because No, no, you no, did, no, no. the records would bear that. No, I did not. In fact, those projects that he mentioned are already in the GAA, the General Appropriations Act of 2025. They can see it. It is a public document. But did you recommend it? No, Were no, you no. the one No, no, no. I never recommended. sa Hagonoy and Malolos? Yes. No, no, Oo. no. I never recommended. I never inserted. Walang insertion sa amin. Kasi nakita nyo naman si Congressman Toby Tiangco, nahanap niya na yung bawat distrito, eto recommended by Zaldico, recommended. Sa Senado ba, paano ba kayo nagre-recommend ng proyekto? Well, wala kaming nire-recommend. Actually, we can amend. Pwede kaming mag-amend. For example, ako po, I was a vice chairman of the Committee on Finance and I handled the budgets of MTRCB, FDCP, and Human Rights. Ako yung nag-handle ng mga government agencies na yan. So yung FDCP, halimbawa, they needed 10 million pesos para sa, or 20 million pesos para sa archives, para magkaroon sila ng archives ng mga lumang pelikula ng natin. So I recommended to the Finance Committee na dagdagan ng budget ng FDCP. Ganun lang naman yan. Okay, now, clearly, you know District Engineer Henry Alcantara, right? You have photos with him. Yes. Number one, on your birthday in Soler, was he invited? First of all, the picture that was shown in public was not on my birthday. Eto, He was we're lying- showing now on screen, yung naka-selfie kayong dalawa. Birthday mo ba to, sir? Saan? Hindi ko nakikita eh. Okay, all right. Well, Was I wearing a red jacket? Yes, a red Okay, jacket. that was not on my birthday because nung birthday ko, my 60th birthday, nakasuit ako. Okay? I remember vividly, I was wearing a suit, not a red jacket. So, kailan po ito, Senator? Do you remember? Well, sa dami ng mga events, I cannot recall. Maybe pwedeng victory party ko yan, pwedeng oath-taking ko yan nung when I just won as a senator. But be that Why would as he it may, be there? Senator, why would the DPWH District Engineer... I be there? invited, alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga sabit. No? Siguro kilala niyo yung mga ibang kaibigan ko, siguro sumabit siya and I don't even know him and gusto magpa-picture sa akin, wala naman akong tinatanggihan pag meron gusto magpa-picture taking sa akin. Alam naman, tanungin ko siya, sino ka? Drug lord ka ba? Gambling lord ka ba? I wouldn't have asked those questions. Actually, may point si Senator Jinggoy, di ba? Siyempre, sila ay mga public personality. Kapag merong magpa-picture sa kanila, edi wala kang pinipili. No? Kung sinong lalapit sa'yo, magpapa-picture sa'yo, edi siyempre, irerespeto mo yan. Hindi mo sasabihin na, sino ka? Anong status mo sa buhay? Hindi ako mapapicture sa'yo. Hindi, pwede yan. Di ba? Di ba? Okay. Remember, we are public figures. Kahit sino pwede magpakuha ng picture sa atin. There's another photo that was shown in Congress. Nakabarong ka doon, I believe, and Alcantara was beside you. Can we show that photo? I think I saw that pic. I cannot see it on the screen. Oo. I think kasama dyan si Secretary Laguesma. Yes. Am I correct? Yes, yes. Because I saw that yesterday. No, I think that was my my oath taking wherein I invited some of our cabinet officials. But once again, the district engineer is there. For somebody you don't know, why would he be in your oath taking or a victory party? You get me? Why would Why would the level of a district engineer be there and him specifically? Maybe he was accompanied by the former city engineer of Manila when my father was mayor, si Engineer Robert Bernardo.
Maybe Engineer Bernard tagged him along because I heard that he was the deputy city engineer, the assistant city engineer of the city of Manila when my father was mayor of Manila. Okay, because Hernandez claims that it is Alcantara who directly coordinates with politicians. So it's Alcantara who, if this bears any weight, will coordinate with you or Joel Villanueva. Parang ganun yun eh. Because he's the boss. Boss Hernandez Alcantara. When asked by certain congressmen yesterday during the hearing, I think si Congressman Adyo or Congressman Joel Chu asked him if indeed it was true that he was talking to politicians, namely myself and Senator Joel Villanueva. District Engineer Alcantara denied it because I never had any dealings with them. My God, maybe alam mo Karen, wag sana nilang ilihis ang issue. Just to save his skin, ang totoong issue rito, ang mga ghost projects, ang korupsyon na nangyayari sa DPWH. Huwag nilang ilihis ang issue. Sana kung magbintang sila sa akin, magbintang sila sa ibang senador o sa mga congressman, they have to show proof or pieces of evidence that would really link us to corruption. Correct. You know, Karen, among all of us senators, I'm the most vulnerable because of the past issues that I've had. No, but please, naman, it is unfair for me to connect my past issues today. Alam mo, marami na nga nagwa-warning sa akin. If I continue being an active participant in the Blue Ribbon Committee, kasi sa mga walang background sa nangyari sa kanya, nakulong rin itong si Senator Jinggoy Estrada about corruption. Okay? Pero, nakalabas siya. Kasi ang korte nag-decide na walang sapat na ebidensya na nagli-link sa kanya dyan sa corruption. So, meaning to say, what do I mean? Vulnerable siya. May past issue siya. So kung anong mangyari dyan, may konting issue ganyan, pagbibintangan na kaagad si Senator Jinggoy. Diba? Kaya may issue na siya eh. So, ang ibig niyang sabihin, bakit ko gagawin ng isang bagay na alam ko na lahat ng mata ng taong bayan o lahat ng mga, lahat na nakabantay sa kanya because of his past issue. Bakit ko gagawin yan? Which is tama nga naman. Diba? Nag-iingat na siya. Dahil, nandun na siya eh. Napagbintangan na siya dati. Okay? Tapos, here comes na naman another issue. So, malabo. Para sa akin, malabo na i-connect na naman nila kay Jinggoy Estrada. And it really shows na gumaganti sila kasi ginigisa ni Jinggoy every hearing eh. 'Di ba? Yan ang sa akin opinion. Di ko kinakampihan siya. Ang sa akin lang yun, those are observations of mine during the hearing. Okay? Kasi nagugustuhan ko ang kanyang the way, ang style niya na magprangka siya dito sa mga resource person. For example, ito mga Diskaya. Siya yung talagang nagtanong dito sa mga magarang, mamahaling mga sasakyan at sports cars nila. Okay? At walang filtered. Hindi filtered ang mga tanong, di ba? Patuloy. I am an easy target. Pero sabi ko naman, I will do my job as a senator. I would want to ferret out the truth during this committee hearings. Senator, magandang binanggit mo yan. Bakit ka dapat pagkatiwalaan ng tao? At bakit di dapat sila maniwala dito given a little bit of history? Yes, you were charged with plunder with an Annapolis case, but you were acquitted with that, but you were convicted of bribery, right?
Tama Yes, po. and Bro. acquitted na rin ako sa bribery. Okay, so acquitted ka na sa bribery. So may punto ka eh. Vulnerable ka sa mga dating issues. Pero bakit dapat kapag katiwala ng tao, sasabihin ng tao, nagawa na yan, nakasuhan na yan ng ganyan nun eh. Ganyan siya talaga. Anong sagot mo doon, Senator? Well, pinagkatiwalaan niyo ako noong 2025. So I feel vindicated when I won during the last elections at gagawin ko pa rin ang trabaho ko bilang inyong senador. Okay? Kung kinakailangan ko araw-araw mag-attend ng Senate hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, gagawin ko, mag-iimbestiga pa rin ako, mag-iimbestiga hanggat malaman natin ang buong katotohanan. Oo. So, Senator, under Senator Ping Lacson, you will be attending the Senate Blue Ribbon Committee. Ipapatawag niyo ba ulit si Engineer Hernandez at si Alcantara? All the names mentioned in the House. Kasi ang nangyari, they were in the Senate, walang sinabit na senador. When they were in the House, puro naman senador ang sinabit. It's like palitan ng alegasyon. You understand? Nung sa Senate, puro congressman ang sinabit. Nung dito naman sa House, puro naman senador na ang sinabit. Will you be calling them back? Yes, if I were to be followed, because I'm not the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I want their presence there. I want to confront Bryce Hernandez eye to eye, and it's up to the public to determine who is telling the truth. And I challenge him, as I said in my press conference yesterday, I challenge him to a lie detector test in public, in order for the public to know who's telling the truth. Okay, nakita niyo yung ipinakita ni Engineer Hernandez, ni Bryce Hernandez sa lower house, yung pera, the cash that was in the office no sa DPWH, yung opisina niya, that supposedly Alcantara, that kumbaga yun ang hinihiwalay-hiwalay nila pambigay. Did you see that photo? I saw that photo. Okay, what is your reaction with that photo? Remember when I asked Sally Santos, the owner of Sims Construction, she delivered 245 million in one day sa office ni Engineer Bryce Hernandez. That could be it. Grabe pera. For me, that could be it. So, tinanong ko kay Sally Santos, yung may-ari ng Sims, how many times have you delivered bulk of money kay Bryce Hernandez? Several times daw. Tinanong ko kung umaabot ba ng 1 bilyon sa 3 taon na yon. From 2022 up to 2025, sinabi niya, yes, she answered in the affirmative. So I presume na more than 1 billion ang naidi-deliver na nung Sally Santos sa office ni Bryce Hernandez. Grabe. And wait, if you heard the privileged speech of Senator Lacson yesterday, regarding his gambling behavior, he goes to the casino, nagpapatalo siya ng 400 million pesos. Imagine, Karen, how can an assistant district engineer, paano siya magpapatalo ng 400 million pesos? And he owns a lot of luxury cars, Lamborghini, Ferrari, and he goes to the office using these luxury cars. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sobrang kapal Is talaga. there a way to investigate? There are reports that I'm reading from the media that supposedly he has a house in Forbes Park, but under a different company name. Well, I do not know. I'm not privy to it, but we will have to investigate it if indeed he has a house in Forbes Park. But siguro kayang-kaya niyan kung magpapatalo siya ng 400 plus million sa iba't Meaning to say, kung nagpapatalo siya ng mga 400 million pesos, barya lang sa kanila yun. Di ba? Barya lang yun sa kanila. Actually, yung 400 million na will disappear lang, ganon kadali. Kaya na yun. Ilang pamilya na ang mapapakain. Siguro nga, buong Pilipinas na ang mapapakain doon. Di ba? Buong Pilipinas na. Dapat nga, tama nga yung sinabi ni Senator Bato. Dapat parusa talagang
parusang bitay talaga itong mga ganitong klaseng kawatan. Grabe. Pang casino. Alam mo, pwede rin siyang kasuhan ng money laundering. You know why? Pag pupunta daw siya sa casino, okay, magdideposito siya ng 10 million pesos, halimbawa. Halimbawa lang, 10 million pesos. Pag manalo siya o matalo siya ng konti, i-withdraw niya lahat yun. Grabe. Okay, i-withdraw niya lahat yun sa kahera sa casino. At i-declare niyang winnings. That is money laundering. Okay? Okay. Yan ang ginagawa. Kaya na-ban yan sa one of the casino, balita ko sa Resort World. Kaya sinungaling yan nung tinanong ko bakit siya na-ban sa Resort World sa casino. Sabi niya lagi raw siyang nananalo. And that is not true. Lagi siyang natatalo dun sa Resort World. Okay, now we don't have enough time. I want to move the topic a bit because clearly there'll be another Senate Blue Ribbon Committee hearing. Anong petsa po yun? September? I do not know. I do not know. Kasi, Karen, wala pa kaming reorganization na nangyayari. So right now, it is still, as we speak, it is still si Senator Marcoleta, who is still the head of the Blue Ribbon Committee. Maybe this afternoon, magkakaroon na tayo ng reorganization. Baka si Senate President Pro Temp Ping Lacson na ang papalit bilang head ng Blue Ribbon Committee. Okay, ang tanong ko, you were at the hearing that morning. Did you have an inkling that there was a mounting coup against Senate President Cheese Escudero? Because I was watching the hearing and at one point, nawala ka sa hearing, right? So you have netizens asking, nasa na si Senator Jinggoy? Nasa na siya? What happened behind the scenes? Why did you leave the hearing? No, the reason why I stood up is because I couldn't stand the joke of Senator Marcoleta. Nainis ka sa kanya. Okay. Medyo nainis lang. Nag-cool off lang ako. Tsaka hindi naman ako nag-walk out. Bumalik naman ako sa hearing. Oo, yung pala yun. Akala ng ilan, you were handling the Senate coup backstage. No. Ito quickly, now that it can be told, did you know it was happening? No, I never knew that it was happening. I only knew I only knew nung umalis din ako when I went to the Senate lounge. When I called Senate President Escudero. So what's happening? And sabi ni Senate President Cheese sa akin, they already have the numbers. So it came to me as a big surprise. Sabi ko lang sarili ko, it happens. I've been a witness to a lot of leadership changes. Yeah. So we cannot do anything about it anymore. Oo. And you all stayed with a minority, right? Yes. Now, Siyam kami. Siyam kayo. Oo. I think this is, for me, sa tagal ko dyan sa Senate, I think this is the biggest number for the minority. 9, 9. So does that put Senate President Tito Sotto's leadership medyo in a fragile position because the minority is 9? No, well, remember Senator Pia is there with the majority, no? It's marami pa rin mga, well, I cannot say this, but marami pa rin mga vulnerable dyan na pwedeng, alam mo, it's very shaky. It's very shaky. Yeah. Okay. Why? But ako, with all due respect, let's give Senate President Tito Sotto the chance to lead the Senate because he's been there. He has been Senate President for a while when I was not yet a senator, when I was not a senator, and I think he's a veteran lawmaker. He knows what to do in the Senate. All right. My last question is, why do you think? Pero maraming taong bayan ang hindi nagustuhan ng change of leadership. Yun ang totoo. Kasi maraming nagsasabi si Senator Soto is
for impeachment ni VP Sara. Hindi naman, ang kay Tito Soto naman, gusto lang niya matuloy ang impeachment para malaman kung yung mga aligasyon sa House of Representatives ay totoo o hindi. Which is ako, siguro sa paniniwala ko, siguro si Senator Soto naniniwala na malinis si VP Sara. He just want to let the people know, o ang taong bayan, na malaman lahat na malinis si VP Sara. Yun lang sa akin posibleng mangyari yun. Pero ito lang yung hope ko kay Tito Soto. Huwag siyang magpakontrol kay Bongbong Marcos at huwag siyang magpakontrol kay FL Liza o itong ni Martin Romualdez. Yun lang ang sa akin. Huwag kang magpakontrol dahil sa kaalyado mo sa politika. Magpakontrol ka, Tito Soto, sa taong bayan. Yun lang ang aking advice sa inyo. Because at the end of the day, ang taong bayan pa rin ang masusunod. Sa ayaw mo't sa gusto, ang taong bayan po ang ika nga, sabi ni former President Duterte, ano yun? Anong tawag doon? Parang holy. Kapag ang taong bayan ang mag-decide na yun ang gagawin, ganito po, yan po ay galing sa Panginoon. Yan, naging presidente si Bongbong Marcos. Taong bayan ang dahilan. Na-realize natin lahat na itong Marcos pala, sa simulat sa pool, ang tatay niya hanggang sa anak, never again. Alam ko naman itong pinagdaanan ngayon ng bansang Pilipinas, dadaan muna tayo sa mga lubak-lubak na daan. Okay? Bago, marami ng beses nang nangyari ito sa ibang countries na dadaan muna sa lubak-lubak na daanan bago tayo uunlad ulit. Yung kay former President Duterte, uunlad na sana tayo dun eh. Kaso, nagkataon lang talaga na may mga buaya at manggagamit. Ginamit si Tatay Digong, ginamit si VP Sara. Did this happen to Senate President Cheese Escudero? Looking back, why do you think? What were the factors? Karen, honestly, I do not know. Okay. I do not know what to answer you. As long, ako, ang paniwala namin, as long as you have 13 or more numbers, that's it. Okay. On that note, anything you want to add, Senator Estrada, before we go, considering these allegations essentially hit on your reputation, right? As I told you earlier, Karen, first of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to explain my side. You know, as what I've said a while ago, I'm the most vulnerable senator when it comes to the issue of corruption because of my past issues. It is unfair for me to recall my past right now. I'm doing my job as a senator, and I will always fulfill my duties as your senator. I will always attend this committee hearing, and I want the presence of those mentioned by Mr. Hernandez in the Senate hearing. I want to confront them. If they cannot show pieces of evidence linking me to corruption or yung sinasabi niya tumatanggap ako ng 30%, I will really sue him. I will really file charges against him. Yeah. So kakasuhan mo talaga Kakasuhan ko talaga yan. All right. It is unfair for me. Sinira niya yung aking reputasyon. Maganda na yung, well, with all due respect, hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, maganda na yung aking performance. I have elicited a lot of information coming from the resource persons. Marami na akong pinaamin ng mga kalokohan ng mga kasabwat sa flood control ghost projects. Ngayon,
wag mong ililihis ang issue, Mr. Hernandez. Yun lang po. On that note, I want to thank you for joining me today. So yun po ang mainit na salita ni Senator Jinggoy Estrada laban dito kay Bryce Hernandez. So tingnan lang natin kung hanggang hahantong ba ito sa kasuhan, itong bagong akusasyon dito kay Bryce Hernandez. Okay, so kayo nang humusga. I-comment nyo sa comment section, naniniwala ba kayo na walang kinaugnayan itong si Senator Jinggoy Estrada dito sa mga flood control projects? Sinisiraan lang ba siya? Mag-comment, mag-react, babasahin natin ang inyong mga argumento at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa tunay na nangyari dito sa ating bansa ngayon. And sa mga first time na mga nanonood dito sa aking channel, dito sa Donmar TV, paki-subscribe kasi libre lang po ang subscription. Walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!